Ang request ng client ko dito, barber cut or 2x3 haircut. Ito daw kasi yung request ng teacher nila. Requirements daw kasi para maka-exam. Tara, samahan niyo ako sa paggugupit. Gawin natin yung request ng teacher na ito. Unang ginawa ko dito, sinuklay ko muna. Pagkatapos, siniwalay natin yung sa itaas para hindi matamaan. Kunti lang daw kasi yung ipapabawas niya sa itaas. So una, gawa muna tayo ng marka. Yung hangganan ng paghagod natin ng clipper. Siguro ang haba dito sa may gilid. 2 daliri, tapos 3 daliri sa may likod. Pagkatapos, gumamit tayo dyan ng 1.5 na guard. Bali, smooth na hagod lang. Next, gamit tayo ng number 1 na guard. Kunin natin yung sa pinakaibaba. Yung hagod natin dito, paslant lang. Para hindi matamaan yung dinaanan ng 1.5 na guard. And then, gamit tayo ng matulis na suklay. Susundutin na natin yung umiitim-itim na yan. Para maganda yung blending. And then, korte kaagad tayo. Pagkatapos, gamit tayo ng trimmer. Gawa tayo ng korte dito sa ibabaw ng tenga. Para pag mag-bleed tayo mamaya, mayroon na tayong guide. So, sasalubungin lang natin. And then, tatanggalin natin yung kanto dito gamit yung clipper overcomb. Para mas mabilis yung paggugupit natin. Matagal kasi kung gunting gagamitin natin dyan eh. Pagkatapos nyan, tatanggalin natin yung mga buhok before tayo mag-blade. And then, spray rin tayo dito para maganda yung paghagod natin ng labaha. So, bali sasalungatin lang natin yung paghagod natin ng labaha dito. Kasi may korte na. Mayroon natin nilagay na korte dito. And then, retest natin yung blending gamit yung 0.5 and then no guard. Laruin lang natin yung lever para makuha natin yung magandang blending. Same din dito sa may likod mga kabarbers. So, napakasimple lang ng proseso natin dito. Kahit sino, pwedeng gawin ito. And then, na-retest natin yung blending dito kasi medyo malalim. Gamit lang tayo dyan ng suklay at saka gunting. Bali, susundutin lang natin yung umitim-itim na yan. And then, perfect natin yung korte. And then, retest din natin dito yung kanto gamit tayo ng tuning scissor. Para mawala yung kanto na yan. Kasi konti lang ipababawas sa itaas eh. And then, sa taas mga kabarbers, nagbawas na ako dyan ng konting-konti lang, based lang sa request ng client. Kasi gusto ng client dito is mahaba yung bangs eh. Kaya konti lang talaga binawas ko sa itaas para bagay naman dun sa kanyang bangs. Ang dating nga pala ng bangs niya dito parang fringe. Kasi ang texture ng buhok ng client natin dito medyo kulot. So bagay na bagay yun sa mga gupit na fringe. Alam niyo naman yung haba ng bangs pag fringe, tamang-tama lang tumungtong sa kanyang kilay. At saka medyo mataas na ang hairline ng client natin dito. Kaya tamang-tama lang yung request niya na konti lang talaga ibabawas natin dito sa kanyang buhok. Pagkatapos kung pinantay yung kanyang buhok, bali nag-point cutting lang ako dyan para semi-texturize yung buhok niya sa itaas eh. So hindi ko na ginamitan yung tinisisor yung sa taas. Baka masobra yung nipis natin dito. Pero dito sa may likod, bali inulit natin yung gunting, yung pag-texture natin kasi sobrang kapal dito sa may likod eh. So after natin siyang ginupitan, nag-blower tayo dyan para matanggal yung mga buhok-buhok para malinis before tayo maglagay ng wax. Pagkatapos natin maglagay ng wax, bali nagmikos-mikos lang tayo dyan. So ito nang resulta mga kabarbers. Yan lang yung kinaya ng power natin. So yan, maraming salamat sa panonood mga kabarbers. Ingat!